Magandang araw po sa inyo, Miss Terry, at sa libo-libong taga-subaybay ng inyong programa. Bago po ako magsimula, hayaan niyo po muna akong magpakilala sa inyo. Ako nga po pala si Narding, dating sundalo na tapat na nagsilbi sa ating bayan. Ilang taon na lang ay senior citizen na po ako at nais ko lamang pong ibahagi ang isang parte ng aking buhay. Isang kwentong tumanda na kasama ko. Tungkol po ito sa aking pamilya, tungkulin at sa babaeng minsang nagpatibok ng aking puso. Wala pa po ako sa edad na 20 noon nang maging ganap akong sundalo. Noon po kasi, basta't matapang ka, may paninindigan, at may kagustuhang magsilbi sa bayan, ay pwede ka nang makapasok sa serbisyo. Tutol man po ang aking pamilya dahil sa panganib na kaakibat nito, hindi na po ako nagpapigil. Isang araw, nalaman namin na ipapadala kami sa Mindanao upang tumulong sa paglaban sa mga terorista. At doon na nga nagsimula ang kwentong hindi ko malilimutan. Muli, Misterya, ako po si Narding at ito po ang aking kwentong kababalaghan. Ano ka mo? Ipapadala kayo sa Mindanao, ha, Narding? Opo, Nay. Nalalaman mo ba kung gaano kadelikado doon? Yan po ang tawag ng tungkulin ko, Nay. Bata pa lang ako, pangarap ko na yan. Ay nako, Alfredo! Ikaw na nga ang kumausap dito sa anak mo. Hayaan mo siya. Iyan ang pinili niyang landas. Wala na tayong magagawa. Ay nako, isa ka pa. Imbes na pigilan mo ay kinonsinti mo pa. Hindi ka ba nag-aalala sa pwedeng mangyari sa kanya roon? Nay, ang mabuti pa, ipagdasal niyo na lang po ako ni Itay. At saka marami naman pong nakakabalik ng ligtas. Bahala ka sa buhay mo. Sana lang, Karding, makabalik ka sa amin ng buhay. Sa simula pa lang, Misteri, mariin na ang pagtutol ng nanay ko sa desisyon kong magsundalo. Lalo na nang mabalitaang sa Mindanao po ako madedestino. Halos magmakaawa na nga po siya sa akin na wag na akong tumuloy. Naunawaan ko naman po ang takot niya. Pero alam ko rin sa sarili ko na yun ang tawag ng aking tungkulin at iyon ang makakapagpasaya sa akin. Sa probinsya naman namin, naiwan ko ang aking kasintahan, si Soledad. Katulad po ni nanay, pilit din niya akong pinipigilan. Pero dahil sa kagustuhan ko, hindi rin talaga siya nagtagumpay. Soledad, kausapin mo naman ako. Ilang araw na lang aalis na kami papuntang Mindanao. Ay, Narding. Ilang beses ko nang sinubukang pigilan ka. Pero siguro, ito na talaga ang plano ng may kapal para sa'yo at para sa atin. Babalik din naman ako. Makalipas lang ang ilang buwan. Alam mo kung gaano kadelikado doon, lalo na sa mga balita ngayon. Kaya nga ipagdadasal mo ko, di ba? O heto, itago mo. Ingatan mo yan, ha? Ano to? Rosaryo, suotin mo. Sana'y gabayan ka ng Diyos at ilayo ka sa kapahamakan. Pangako, mag-iingat ako, Soledad. At pagbalik ko, magpapakasal tayo. Hintayin mo ko, ha? Tanging mahigpit na yakap lang ang naisukli sa akin ni Soledad ng araw na yun, Misteri. Ramdam ko ang lungkot at wagas na pagmamahal sa yakap niyang yun. Parang gusto niyang pigilan ang oras, pero wala na kaming magawa kundi magpaalam sa isa't isa. Hanggang sa dumating na nga ang araw ng aking pag-alis.
Madaling araw noon at tanging si nanay at tatay lamang ang nakasama ko sa terminal. Pagdating ko sa kampo, agad kaming inilipad papuntang Mindanao sakay ng isang malaking eroplano. Pagkababa pa lang namin sa eroplano ay sinalubong na kami ng isang malaking truck na siyang magdadala sa amin sa bagong kampo. At doon ko nakilala si Fidel. Sa mga ipinadalang sundalo, kami ni Fidel ang pinakabata. At katulad ko, matagal na daw pangarap ni Fidel ang magsundalo kaya siya napasama rito. Bukod pa roon ay malaki ang maitutulong nito para sa aming mga pamilya. Mas matanda lamang siya sa akin ng ilang buwan, Misteri, at siya ang naging kabady ko sa loob ng kampo. Naikwento niya sa akin na pagkatapos ng misyon namin sa Mindanao ay magpapakasal na daw siya sa kaniyang kasintahan. Naalala ko tuloy si Soledad, Misteri, dahil ganoon din ang pangako ko sa kanya. Kaya alam ko kung gaano kasaya at kasigurado si Fidel sa kagustuhang makauwi ng ligtas. Isang gabi, napili kaming dalawa ni Fidel na sumama sa truck para maghatid ng mga pagkain at armas sa kabilang kampo. Mahigit 10 kaming sundalong nakasakay. Sa paligid ay puro masukal na kagubatan at malalaking puno. Parang walang katapusan ang tinahak namin noon dahil dumadaan kami sa paligid ng bundok. Maging alisto kayo at mapagmasid. Iyon ang sigaw ng isa sa mga nakatataas habang binabaybay namin ang madilim na daan. Hanggang sa biglang isang gulong ng truck namin ang bigla na lang sumabog. Napatigil kami sa gitna ng kawalan. Doon ko unang naramdaman ang matinding kabog ng dibdib ko. Takot na parang babalot sa buong kaluluwa mo. Agad naming inihanda ang aming mga baril. Wala pa man, dama ko na ang banta. Kinakabahan ako, Misteri, dahil sa 1 buwan kong pananatili roon, ito ang kauna-unahang mangyari sa amin ito, ang makaranas ako ng pagsubok. Lahat bumaba at magbantay sa paligid habang pinapalitan ng gulong. Dali! Malakas at matigas ang utos ng aming opisyal dahil ako ang pinakuha ng mga gamit sa pagkumpuni. Pero Misteri, pagkatalikod ko sa isang iglap, sa sobrang bilis ng pangyayari, ilang minuto lang ay bigla nang tumahimik ang paligid. Nakita ko na lang ang sarili kong nakahandusay sa kalsada. Sunod-sunod na ingay at putok ang narinig ko at halos matulala ako sa sobrang takot. Hindi ako tinamaan ng bala, Misteri, pero para akong naparalisa sa sobrang takot. Wala po akong magawa kundi humiga kasama ang mga wala ng buhay kong kasamahan. Hindi po ako gumagalaw noon. Wala ring gumagalaw sa kanila. Nanginginig ako at kinakabahan. Parang gusto ko nang sumuko sa takot. Pero nakiramdam lang ako. Habang nakahiga ako, dumilat ako ng bahagya. Unti-unting may mga taong lumalabas mula sa dilim. Nakakarinig ako ng mga yabag kaya mas lalo akong kinabahan. Misteri, hindi ko akalain na ganoon agad ang kahahantungan namin. Wala man lang kaming kalaban-laban. Ang daming bangkay sa paligid ko, mga kasama ko lang kanina. At higit sa lahat, takot ako na baka malaman nilang buhay pa ako. Ilang sandali pa, naglapitan na ang mga tao. At ang mas nakakagulat pa roon, may mga babae pa silang kasama.
Hahawakan ko sana ang aking baril, pero bigla akong may narinig na pamilyar na boses na bumulong sa akin. Wag, Narding! Huwag kang gagalaw! Misteri, para akong nabunutan ng tinik sa narinig ko. Mabuti na lang at buhay si Fidel at may kasama ako. Fidel, ikaw ba yan? Mabuti naman at buhay ka. Oo, buhay ako. Huwag kang maingay at huwag kang kikilos. Huwag kang gagawa ng kahit anong ikakapahamak natin, okay? Tanging tango lamang ang naisagot ko at tumingin ako sa langit. Sana makalampas kami dito ni Fidel. Pero Misteri, hindi na namin napigilan ng nerbiyos nang isa-isa na nilang hinila ang mga bangkay ng kasamahan namin. Hindi namin alam at wala kaming ideya kung ano ang balak nila sa mga ito. Isa-isa nilang inilalagay ang mga bangkay sa gilid ng kalsada. Pero Misteri, nang si Fidel na ang sisimulan nilang hawakan, bigla-bigla itong bumangon, sinugod ang mga tao at tinanggal agad ang safety pin ng granadang hawak niya. Narinig ko pa ang lakas na sigaw ni Fidel at sa isang iglap, isang malakas na pagsabog ang bumalot sa kapaligiran. Matapos noon ay hindi ko na alam ang sumunod na nangyari dahil nawalan na ako ng malay. Pagkamulat ng aking mga mata, nasa loob na ako ng isang maliit na kubo. Napabalikwas ako at may benda ako sa ulo. Wala na ang uniforme kong suot, panloob na t-shirt na lang at lumang shorts na lang ang aking suot noon. Takang-taka ako, Misteri, kung nasaan ako. Bigla namang bumukas ang pinto at isang tao ang pumasok. At sa sobrang gulat ko, agad kong dinampot ang barel at itinutok sa kanya. Ah! Sigaw ng babae nang makita niya akong nakatutok sa kanya. Bitawan mo yan, pakiusap! Parang nakaramdam naman ako ng matinding pagkapahiya sa inasal ko, kaya dahan-dahan kong ibinaba ang hawak kong baril. Pero ganoon lang talaga siguro ang naging reaksyon ko noon matapos maranasan ng matinding karahasan. Nang makita ng babae na bahagya na akong kumalma, dahan-dahan din siyang lumapit sa akin. Mabuti naman at gising ka na. Natitigan ko siya, Misteri. Isang babaeng maganda ang itsura, pero napansin kong may bahagyang paso sa kanyang pisngi at braso. Nasaan ako? Nasa isang maliit na kubo ka sa pagmamay-ari ng pamilya ko, dito sa gitna ng kagubatan. Anong ginagawa ko rito? At kailan pa ako nawala ng malay? Nakita kitang walang malay sa gitna ng damuhan. Kung kailan ka pa walang malay, marahil magdadalawang linggo na. Ganun na katagal? Nasa na yung mga kasamahan ko? Sinong kasamahan? Tanging ikaw lang ang nakita ko. Pasensya ka na ha at dito lang kita ginamot. Hindi rin kasi kita madala sa bahay namin dahil masyadong strikto yung pamilya ko. Wala yun. Dapat nga ako yung magpasalamat sa'yo dahil ginamot mo ko at inalagaan. Okay lang. Naawa lang din kasi ako eh. Kasi nakahandusay ka lang doon. Hindi ko naman matiis na iwan ka lang. Isa kang sundalo, hindi ba? Oo. Ang naaalala ko lang, may tumambang sa amin ng mga rebelde nung gabing yun at inubos lahat ng kasamahan ko. Pati yung kaibigan ko. Ganun ba? Total, malakas ka na at mukhang kaya mo na. Kung gugustuhin mo, pwede ka nang umalis at bumalik sa inyo. Wala bang naghahanap sa akin? Wala bang mga sundalong nagtanong-tanong o nag-report tungkol sa nangyari? Wala naman. Ganun ba? Maraming salamat ulit Kung di dahil sa'yo, baka naabutan na rin ako ng ibang mga rebelde. Bukas ng umaga, umalis ka na. Masyado ng gabi at delikado sa labas kung ngayon.
O sige, may iwan na kita dyan. Ano nga pala yung pangalan mo? Ako si Marie. Sige na, baka hanapin na ako ng pamilya ko. Salamat Maria. Ako nga pala si Narding. Ilang araw pa akong nanatili sa lugar nila Marie Misteri upang palakasin ang katawan ko, lalo na't matindi ang pinsalang nakuha ko mula sa pagsabog ng granadang pinasabog ni Fidel. Tuwing maaalala ko ngayon, hindi ko mapigilang mapaluha. Isang gabi, habang nagpapahinga ako sa kubo, may narinig akong mga kaluskos mula sa labas. Agad kong dinampot ang baril ko dahil pakiramdam ko, mga rebelde ito. Marami ang yabag na naririnig ko, Misteri, kaya't pinatay ko agad ang gasera sa loob upang huwag nilang mapansin na may tao dito sa kubo. Tahimik akong naghintay. Pinakiramdaman ang paligid. Pero bigla na lang tumigil. Wala na akong naririnig. Sa kagustuhan kong malaman kung ano ang nangyayari, naghanap ako sa paligid ko. Kaya't napansin ko agad ang isang maliit na butas sa gilid ng dingding at sumilip ako sa labas. Misteri, lalong bumilis ang kabog ng dibdib ko nang mapansin kong may mga taong nakatayo sa dilim at para bang nakita nila ako. Nag-iba kasi yung kilos nila nang sumilip ako. Parang alam na nila na may tao sa loob. Napaatras naman ako at agad kong kinuha ang baril na nabitawan ko kanina. Binalot ako ng takot, Misteri. Mag-isa lamang ako noon at hindi pa ako sanay sa mga engkwentro, lalo na't bata pa ako noon. Hanggang sa isang malakas na puwersa ang bumukas bigla sa pintuan. At doon ko nasilayan ang isang imahe na hindi umaakma sa isang normal na tao. Nanlilisik ang mga mata nito. May kakaibang estruktura ang katawan. Magaspang ang balat at may ilang bahagi na parang mabalahibo. Nakatingin lang ito sa akin, humihinga ng malalim at malakas. At ilang saglit pa, isa-isa nang nagdatingan ng mga kasama niya. Tama nga ang hinala ko, Misteri. Hindi sila ordinaryong tao. Batay sa itsura nila, malamang ay isang uri sila ng mga aswang. May mahahaba at matatalim na ngipin, kakaibang balat at malansang amoy. Bukod roon, naglalaway sila at pulang-pula ang mga mata. Anong ginagawa mo sa lugar na ito? Hindi ako nakasagot. Agad ko lang itinutok ang baril sa kanila. Pero, Misteri, parang lalo silang nagalit. Mabilis na susunggab ang isa sa akin, kaya napilitan akong magpaputok ng baril. Ngunit, Misteri, hindi man lang ito ininda ng aswang. Bagkus, tinignan lang nito ang bahagi ng katawan niya na tinamaan ng bala. Para bang wala lang yun sa kanya. Uulitin ko, anong ginagawa mo rito? Hindi pa rin ako makasagot, Misteri. Para bang nanigas ang mga dila ko dahil sa sobrang takot. Tanging dasal na lang sa isipan ang nagawa ko. Hindi ko alam na totoo pala ang mga ganong nilalang. Dahan-dahan na silang lumalapit sa akin. At nang mapansin ko ang bintana, doon ako nagkaroon ng lakas na loob at agad akong tumalon palabas. Gawa lang ito sa pawid at kawayan, kaya mabilis ko itong nasira. Agad akong tumakbo nang mabigyan ng pagkakataon.
Nilingon ko pa nga sila habang ako'y papalayo at nakita kong isa-isa na silang humahabol sa akin. At nang walang ano-ano, ay biglang may sumunggab sa akin mula sa harapan at hinila ako papunta sa malaking puno. At laking gulat ko nang makilala kung sino iyon. Marie, anong ginagawa mo dito? May humahabol sa akin. Sinong mga yun? Narding, mabuti pa, huwag kang gumawa ng ingay. Pero, sino bang mga yun? Anong klaseng nilalang yun? Bakit galit na galit sila sa akin? Silang pamilya kong tinutukoy sa'yo, Narding. Pamilya mo? Paano nangyari yun? Mga aswang yun eh. Oo, at may lahi din akong aswang. Huwag kang mag-alala, ililigtas kita. Pero, bakit? At paano ko makakasiguro na ligtas ako sa'yo na hindi mo ko ipapahamak sa kanila? Matalim siyang lumingon sa akin. Tila ba seryoso sa bawat salitang kanyang bibitiwan. Makinig kang mabuti. Yung gabing lumusob sa inyo, hindi mga rebelde yung umatake na yon, kundi kami. Ano? Kayo? Bakit? Dahil nabulabog na yung lugar namin, kailangan din naming protektahan ang mga sarili namin dahil pwede kaming mapahamak kung may makaalam ng tungkol dito. Pero bakit niyo inubos yung mga kasamahan ko? Wala silang ginawang masama. Ang gusto lang naman namin maipagtanggol ang bayan. Sinubukan ko namang pigilan sila, pero ang punong aswang mismo ang nag-utos. Punong aswang? Oo, ama ko siya. Marahil ay nakita mo na siya sa loob ng kubo. Kung ganun, yung sugat sa pisngi at braso mo, huwag mong sabihing gawa yun ng pagsabog ng granada. Oo, dahil napansin kong ikaw ang buhay, hinarang kong malakas na pagsabog na yun at itinago kita sa pamilya ko. Ayoko na rin kasing pumatay pa sila ng ibang tao. Nakita ko ang lungkot sa mga mata ni Marie ng oras na yon. Kita ko sa ekspresyon ng mukha niya ang pagnanais na itigil na ang nakagawi ang karahasan ng kanyang pamilya. Huwag kang mag-alala, haharangan ko sila. Bilisan mo na lang yung pagtakbo. Pero baka mapahama ka sa gagawin mong yan. Huwag mong kalimutan na anak ako ng punong aswang. Hindi nila ako basta-basta masasaktan gaya ng iniisip mo. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa'yo. Pero salamat pa rin dahil sa ginawa mo. Hindi lang naman to para sa'yo kundi para sa pamilya ko. Kaya umalis ka na bago pa nila tayo makita. Pero Misteri, huli na. Bago pa ako makapag-react, may bumagsak mula sa itaas. 2 lalaking aswang. Dadakmain na sana ako ng isa, pero agad itong itinulak ni Marie. Pinigilan pa niya ang isa pang aswang at sumenya sa akin na tumakbo na. Papuputukan ko na sana ng baril ang isa, pero sinalag ito ni Marie. Umalis ka na bago pa mahuli ang lahat. Hindi ko kayang pigilan silang lahat. Tawirin mo ang ilog sa baba ng bundok para makarating ka sa bayan. Alis na! Sa sobrang pagkataranta, pagtango na lang ang naisagot ko sa kanya at tumalikod na agad ako para tumakbo. Sa sobrang bilis ko, parang iyon na ang pinakamabilis na nagawa kong pagtakbo sa buong buhay ko. Kahit nakayapak lang ako at ramdam ko ang mga tumutusok sa talampakan ko, hindi ko na alintana ang sakit. Nang makita ko na ang ilog na sinasabi sa akin ni Marie, napahinto na lamang ako. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa kung sino ang naghihintay sa akin sa dulo. Ang punong aswang, ang ama ni Marie. Napabagal tuloy ako ng takbo at inisip ko na iyon na ang katapusan ko sa mundong ibabaw. Lalo pa akong nanlumo nang makita ko ang walang buhay na katawan ni Marie na bitbit ng isa sa mga aswang. Oo, Misteri, namatay si Marie sa pagliligtas sa akin.
Akala mo ba makakaligtas ka sa lugar na ito? Bakit? Pati ang anak mo? Ang pagtataksil sa aming angkan, yan ang pinakamalaking kasalanan na magagawa ng isang aswang. Walang anak-anak. Gusto lang ni Marie na magbago kayo at itigil na yung pagpatay niyo sa mga tao. Wala naman kaming ginagawa sa inyo ah. Hindi nasaklaw yan ang pag-iisip mo at wala kang karapatang makialam. Agad akong hinawakan ng dalawang aswang sa magkabilang balikat at braso at inilapit ako sa punong aswang. Ito ang kapalit ng buhay ng anak ko. Wala talaga kayong puso, mapatao o sarili niyong kadugo. Kaya niyong paslangin. Sinira nito ang damit ko habang tumatawa. Pero pagkatapos noon, bigla na lamang sumigaw ang punong aswang. Para bang nasasaktan siya. Hindi ko maipaliwanag, pero ganoon din ang naging reaksyon ng iba pa niyang kasamahan. Parang may nakita silang kinatatakutan. At iyon nga, Misteri. Nalaman ko kung ano ang kinatatakutan nila. Ang rosaryo na bigay sa akin ni Soledad. Isinuot ko to magmula nang nagpunta ako sa kampo. Hindi ko maipaliwanag ang reaksyon nila. Takot na takot silang lahat at nagsipaglayuan sila sa akin. Lalo na ang punong aswang. Nang makakuha ako ng pagkakataon, agad akong tumalon sa ilog at nilangoy ito hanggang makarating ako sa kabila. Hindi na rin nila ako sinundan pagkatapos noon. Misteri, hindi ko alam kung paano ko nagawa yun. Ngayon lang ako nakalangoy ng ganon kalayo, pero dahil siguro sa desperasyon ko at kagustuhang makatakas sa kanila, ay nagawa ko. Sa kabilang parte nakita ko pa na kinuha nila ang katawan ni Marie at umalis na sa lugar. Mukhang pinabayaan na nila ako. Nang makarating ako sa wakas sa bayan at madala sa kampo, marami ang nagulat at hindi makapaniwala sa storya ko. Habang ang ilang opisyal ay naniniwala at pinaghihinalaan ako na may ugnayan daw ako sa mga rebelde o terorista, kaya raw ako nabuhay. Tumagal pa ng ilang buwan ang pagtigil ko sa kampo, Misteri. Hindi ako pinayagang makagawa ng sulat o tumawag sa pamilya ko para ipaalam na buhay pa ako. Pero nang mapatunayan nila na wala talaga akong kaugnayan sa mga kalaban, saka lamang nila ako pinalabas ng kampo at pinauwi sa lugar namin. Masaya na ako na makabalik sa bahay namin, Misteri. Pero parang may iba nang makarating ako. Pagkatok ko sa pinto, ang bunso kong kapatid na si Salve ang sumalubong sa akin. Kuya Narding, ikaw ba yan? Ako nga, Salve. Ako ito, si Kuya Narding mo. Kuya! Mahigpit na yakap ang ibinigay niya sa akin habang umiiyak. Ang buong akala po namin, patay ka na. Hindi, Salve. Buhay na buhay ako. Si nanay at tatay, asan sila? Pero yumuko lamang siya at lalong tumulo ang kanyang mga luha. Oh, bakit, Salve? May nangyari ba? Kuya, wala na si nanay. Hindi niya kinaya ang balitang nangyari sa'yo sa Mindanao. Ilang araw lang matapos naming malaman yun, binawian agad siya ng buhay. Parang sinaksak ang puso ko, Misteri. Nang hina ako ng husto sa narinig ko mula sa kapatid ko. Anong nangyari? Nay, patawarin niyo ko. Bigla ko namang naalala si tatay. Natatakot ako na baka masama rin ang ibabalita niya sa akin. Pero kailangan ko pa ring malaman.
Salve, si tatay, asan? Huwag mong sabihin. Halika kuya, sumama ka sa akin. Dinala ako ni Salve sa likod bahay. Doon ko nakita si tatay, nakaupo sa luma naming bangko, malayo ang tingin. Dahan-dahan naman akong lumapit sa kanya at kahit paano, nakahinga ako ng maluwag. Tay, tay. Naluluha pa nga ako nang tawagin siya. Unti-unti siyang lumingon sa akin at kitang-kita ko kung paano nanlaki ang mga mata niya sa sobrang pagkabigla. Bigla siyang tumayo at lumapit sa akin. Narding, anak ko! Anak ko! Salamat sa Diyos at buhay ka at nagbalik ka! Nagyakap kami ni tatay at iyon ang pinakamahigpit at pinakamatagal naming yakap sa isa't isa. Parang ayoko nang bumitiw, Misteri. Halong tuwa at pagluluksa ang naramdaman ko noon. Ayon kay tatay, kahit pala siya ay nawala na ng gana sa buhay nung mga oras na yon, lubos niyang dinibdib ang inakala niyang pagkawala ko at ang sinapit ni nanay. Pinilit ko na lang magpatuloy para kay Salve. Pero hirap na hirap ako pag naaalala ko kayo ng nanay mo. Pero ngayong nakauwi ka na, lubos akong nagpapasalamat sa Diyos. Tay, patawan. Kung nakinig lang sana ako sa inyo, sana nandito pa si nanay. Magkasama pa sana tayo. Walang may gusto sa mga nangyari, anak. Ang tanging magagawa lang natin ay magpatuloy sa buhay. Doon ko na ikwento ang lahat-lahat kina tatay at Salve. Kung ano ang nangyari sa akin at kung bakit hindi ako agad nakapagsabi sa kanila na buhay pa ako. Nga pala, si Soledad kamusta na? Pwede niyo ba akong samahan sa kanila? Kuya, hindi na po ganun kadali yun eh. Anong ibig mong sabihin? Kuya, 2 taon na mula nung malaman namin yung nangyari sa inyo, yung inakala naming wala ka na. Sobrang sakit nun para kay Ate Soledad. Ang totoo niyan, muntik na nga siyang magpakamatay eh. Pinigilan lang siya at dahil sa pananalig niya sa Diyos, kaya kahit papano nalabanan niya yon. Hanggang sa may nakilala ulit siya, kuya. Nakapag-asawa na siya ng iba. Misteri, parang gumuho ang buhay ko nang marinig ko ang lahat ng yun. Ang nag-iisang babaeng minahal ko ay pagmamay-ari na ng iba. Kahit kailan, hindi ko na matutupad ang pinangako ko sa kanya. Hanggang ngayon, Misteri, naiisip ko pa rin kung ano sana ang nangyari kung hindi ko tinuloy ang pagsusundalo. Siguro, andito pa rin si nanay at baka kami ang nagkatuluyan ni Soledad. Pero gaya nga ng sabi ni Itay, wala na akong magagawa pa dahil nangyari na ang lahat. Ang tanging magagawa lang namin ay ang magpatuloy sa hamon ng buhay. Sa ngayon, Misteri, hindi na po ako nakapag-asawa. Minsan nagtatanong ako kung ano ang dahilan kung bakit ako nailigtas ng gabing yun. Pero nananatili pa rin akong lumalaban, hindi na po sa gera, kundi sa hamon ng buhay para kina tatay at Salve at sa mga pamangkin ko. Bukod roon, ang rosaryo ni Soledad ang naging tangan-tangan ko sa buhay. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Misteri. Sana po ay may natutunan ang mga tagapakinig ninyo sa mapait at nakakatakot na kwento ng aking buhay.